Sumentro sa kahalagahan ng ASEAN ang maikling talumpati ni Pangulong Duterte sa kanyang pagharap sa mga delegado ng ASEAN Leadership Forum kanina. Nagbigay rin ng talumpati si dating Pangulong Fidel Ramos at nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Yes, Vicky, kakaibang Pangulong Duterte nga ang humarap dito sa mga delegado ng 14th ASEAN Leadership Forum dito sa Manila Hotel. At sa kanyang talumpati ay nanawagan ito si Pangulong Duterte sa mga ASEAN member states na sana raw ay sikapin na maramdaman ng mga tao sa kanilang mga bansa ang kahalagahan ng ASEAN sa kanilang buhay. Thank you. Kindly sit down. Maagang dumating si Pangulong Duterte para sa kanyang speech sa harap ng mga delegado ng 14th ASEAN Leadership Forum. Ang kanyang speech tumagal lamang ng may 9 na minuto, malayo sa nakasanayan ng publiko na mahabang talumpati ng Pangulo. At kung sanay ang Pangulo sa speech na hindi binabasa, sa pagkakataong ito, binasa na lang niya kung ano ang nakasulat. Sabi niya, mahalaga na patuloy na maging matatag bilang nagkakaisang komunidad ang ASEAN. Napakita daw nito sa mundo ang pagkakaisa nito na pinatibay ng magkakasalong pangarap at pagsusulong ng common interest. Mahalagang bahagi daw ng ASEAN ang mga mamamayan ng bansang kasapi nito, kaya mahalaga ang anyay people-centered ASEAN. It is equally important to make our peoples understand how important ASEAN is, how its past gains have directly contributed to their well-being, and how the realization of ASEAN's goal will make their lives better. We need to cultivate their sense of ownership by putting ASEAN in their consciousness, let them feel that they are a part of efforts to achieve common aspirations. Naroon din si Pangulong Ramos na nag-speech din sa forum kaninang umaga. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon na sinabi niyang isang malaking hamon sa gitna ng agawan ng teritoryo ng ilang bansa kabilang ang China at Pilipinas. Usap-usapan ngayon ang desisyon ng Pangulo na hindi banggitin sa ASEAN Summit ang arbitral ruling na pumapabor sa Pilipinas at nagpapawalang bisa sa pag-angkin ng China sa kabuuan ng South China Sea at bahagi ng West Philippine Sea. Ayos lang daw, sabi ni Ramos, kung hindi ito mabanggit ngayon. Pero hirit niya, hindi rin dapat mabaliwala ang ruling. It will always be there. It's not going to become lost just because you did not discuss it during the Leaders Summit in the Philippines in 2017. No? Bakit? Walang kwenta ba yung UN? According to some people, walang kwenta. But I believe in it. Vicky, matapos nga itong speech ni President Duterte, agad siyang umalis dahil kailangan niya makabalik sa Malacanang dahil meron siyang state banquet doon kasama nga po si Indonesian President Joko Widodo. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.